Ang glutathione drip or minsan yung iba infusion siya. Ginagamit talaga yan para sa ating mga pasyenteng may cancer. Kasi kaakibat nung kanilang chemotherapy, yan ay ang nagbibigay ng, it's actually an immune booster. No? So habang ikaw ay nagkikimo, babagsak ang resistensya mo, binibigay yan because it's a very strong antioxidant. No? Para ikaw ay hindi madaling mahawa ng sakit. No? Ikaw ay natutulungan na maging tumaas yung iyong resistensya. Subalit, meron siyang side effect. Ang side effect niya ay nagpapaputi siya in excessive doses. No? In excessive doses, nagpapaputi siya. Dahil parang kapag ikaw ay medyo may konting overdose na sa glutathione, nasusuppress niya o hinaharang niya yung iyong melanocytes o yung melanin o yung iyong pigment cells na nagbibigay ng kulay mo. So kaya akala tuloy ng iba is maski meron ka niyan, puputi ka. No, maybe yung mindset nila. Pero sa katotohanan, you will only have a fair and whiter skin if you get it in excessive doses. Yan po ang epekto ng overdose ng glutathione. Is it beneficial? Sa iyong resistensya, yes. However, kapag ikaw ay hindi natingnan na maayos ng doktor, at ito pala ay bawal sa'yo, at wala ka namang cancer, parang kumuha ng bato na pinukpok sa ulo mo. Again, where does this leads us? Kasi nga, dahil mabilis ang fake news sa Pilipinas, kagaya na lang nitong economic chacha na akala ng iba kung ano-ano na, nalilin lang yung tao dito sa mga sabihin na natin, marketing strategies. No? So, what it is, it just makes your urine expensive. Siyempre, nagiging mahal yung ihi mo. Kasi napakamahal nung i-inject sa'yo, tapos nagiging mahal kasi ilalabas mo lang naman yun kung hindi mo kailangan. Pero, dahil hinaharang niya yung iyong pigment cells, nagiging mas prone ka sa cancer. Kasi ang epekto ng kulay mo, kung tingnan mo, yung mga mapuputi, mas marami sa kanila yung may skin cancer. Marami sa kanila yung may mga sakit sa balat. Kasi ito, yan yung parang bubong. Siya yung nag-absorb ng radiation, ng mga ultraviolet rays. So pag tinanggal mo yan, mas napapasok ng mga radiation at UV rays yung iyong katawan. Kaya mas madali kang magka-cancer. So it's really an unnecessary adjunct to health. Kumain ka na lang ng gulay, mag-exercise ka, matulog ka ng maayos, yan pa ang iyong totoong immune booster. Pero bakit ito laganap? Bakit ito hindi makontrol? Babalik tayo. Dahil ang sitwasyon ng Pilipinas ay nakakahon. Meron tayong mga government agencies, pero pag kinasuhan mo, babalikan ka ng kaso. Ikaw ang magiging kakawawa. The Medical Act of 1959, yung practice ng ating mga doktor, parang konstitusyon yan, ay sobra 50 years old na. Kaya hindi na siya sang-ayon sa nangyayari ngayon. That is why marami they get away with it. Simply because masyado nating kinahon ang mga batas ng Pilipinas, walang flexibility. So again, yung iba sisisihin yung government. Pero minsan hindi rin madaling masisi kasi nakakapasok siya in the guise of a supplement. Kaya nga, if there's a will, there's a way. And why is this happening? Because our country is allowing it. Because our country has laws that are very restrictive. So maski anong investigasyon pa ang gawin ng Senado, babalik ka rin doon sa bakit ito nangyayari. Unang-una, lumabas ka lang, sabihin mo, kunin nyo ito, gaganda ka dito. Wala accountability. Oh, etong batas na ito, makakamahal to ng pagkain sa Pilipinas. Maski nagsisinungaling yung nagsasalita, walang accountability. And that is why this is happening. So we respect, we welcome the Senate investigation, pero ang malaking katanungan, where will this bring us? Is it the right solution? It can be a partial solution. But the biggest challenge is, babalik tayo doon sa mga batas na talagang sobrang tagal na hindi mo ginagalaw. No? One is the Constitution, one is the Medical Act of 1959,
Every Congress, simula pa nung ako'y medyo bata pang napasok sa Kongreso, tinatalakay ito. Pero pagdating sa Senado, hindi siya umuusad. So pagbalik mo ng Kongreso after election, file ulit ng batas, debate ulit dito, mahaharang ulit siya. So it's always walking 2 steps forward, taking 5 steps backward. Kailan pa tayo gigising pag meron ulit mga ibang namamatay na dahil sa maling impormasyon at maling akala?